Usapan natin ngayon, ito po, no, ICC. Maaari raw papasukin sa Pilipinas para mag-conduct ng investigasyon. Yan po ay ayon kay Remulla. 51 billion na pondo dati sa loob ng 3 taon ng nipulong sa kanyang congressional district. Ginagawang issue po ngayon. May issue po ba sa 51 billion? Yan po, boy. Ito na naman ICC. Nakpo. Teka lang sabihin lang, balikan lang po natin, kamakailan lang sinabi ni Pangulong Marcos. Ito po, sinasabi po ni Secretary Remulla ngayon, nakakatakot po to, no? Sabi ni Secretary Remulla, "We're not here to stop them because if they are not doing anything illegal, there's nothing wrong with that." Okay, tignan po ninyo Ngayon po, iba na tono natin, no? Sabi po ngayon, hindi po natin sila pipigilan kung wala naman silang ginagawang illegal. In the first place, inaamin niyo po ba na narito na sila? Kung wala pong illegal na ginagawa yung ICC, bakit po inililihim yung pagpasok po nila rito? Dapat wini-welcome niyo yan, di ba? Kung wala pong illegal yung ginagawa ng ICC, dapat welcome ICC nakalagay sa airport. Sasama po kami. Wala palang illegal na ginagawa Paabisuhan nyo lang po kami para meron pong welcome committee. Magbo-voluntary po kami, kaming mga kulto ni Digong. May inihanda na po kaming pang-welcome dyan. Nasaan po sila? Bakit po sila nagtatago kung wala po talaga silang ginagawang illegal? Di po ba? Kasi kung above board lahat, at sinasabi natin na wala silang ginagawang illegal, i-welcome po ba natin? Dapat wini-welcome nyo kasi international body yan, katulad ng mga pag-welcome ninyo. Bakit parang tinatago nyo sila? Okay. Ito ang kompletuhin natin. No? We're not here to stop them because if they're not doing anything illegal, there's nothing wrong with that. Nothing wrong na ngayon. Mamaya papakita natin yung sinabi ni Pangulong Marcos noon. If they're getting statements, ito po tandaan nyo, if they're getting statements, they're getting evidence, it's okay. Kung kumukuha daw po ng ebidensya at sila po ay kumukuha ng statements, okay lang daw. So okay na lang ngayon yung mag-imbestiga, di ba? We will have to deal with the several legal implications of the action of the ICC in the Philippines, and it may have an end up in the Supreme Court of the country. Procedural matters, etc., etc. Okay, napakadelikado po nitong ginagawa natin kasi okay lang daw na mag-imbestiga sila, kumuha sila ng ebidensya. Okay ba yun? No? Okay ba yun, Secretary Remulla, na pumasok sila dito sa atin samantalang wala naman silang jurisdiction? Sabihin niyo muna na may jurisdiction sila. Kasi unfair sinasabi ng gobyerno wala silang jurisdiction. Bakit pinapapasok kung walang jurisdiction? Isa lang naman po gagawin nila. Hindi naman po sila pupunta rito as tourist. Ang pagpunta po nila rito, napakalinaw naman. Kaya sila pupunta sa Pilipinas, iimbestigahan po nila, no, yung gobyerno, ay yung dating Pangulong Duterte sa war on drugs. Wala naman po wala naman pong sinabi, no, na kakaiba silang gagawin. War on drugs po ang punteriya nila. So, iimbestigahan po nila si Pangulong Duterte. Pero para magkaroon lang po tayo ng background, ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos. Kailan ba to? July 21, 2023. Kalahating taon na nakakalipas. Okay. That's it. Sino ba yung nagsabi? Nakakatawa ka naman. Lakay Idot. Nasa topic po natin. Kung nabasa nyo po, kasama po yan. Kulang kayo. Hindi po pwedeng sabay-sabay dalawa topic ko. No? Kulang kayo. Nakakatawa itong mga to. Baka mamaya hindi kayo magtanong pag tinalakay na natin yan. Ito po muna. Parehong tungkol kay Duterte to Sabi po ni Pangulong Marcos noong July 2023. That's it. Magandang katanungan mo, pero mamaya mo itanong yan Okay lang yan,
kung walang kasalanan, bakit matatakot? Ano ko nga, gusto kong sagutin yan maya-maya. Bakit matatakot? Yan, BM. Yan po meaning ng BM, bakit matatakot? So we continue to defend the sovereignty of the Philippines. Hindi, ito pa pala. That's it. We have no more appeals pending. We have no more actions being taken. So I suppose that puts an end to our dealings with the ICC. So wala na po tayong dealing sa ICC, sabi ni Pangulong Marcos. Okay. Tapos sinundan niya pa yan. So we continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigation here in the Philippines. So ko questionin, sinabi mo ng July, Pangulong Marcos, sasagutin ko po, kulang kayo rin. Huwag po kayo makialam lahat. Teka muna. Itatago nga muna natin kayo lahat. O yan super chat na lang po ang pwedeng, pag nag-super chat na lang, yun lang po mababasa ko muna, super chat. Yung nagpakape. Masyado kayo maiinit eh. Okay. Mainit ako rito eh. Noong July po, sinasabi ni Pangulong Marcos, we have nothing to do with the ICC. The Philippines continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigation here in the Philippines. So kung na-question nyo yung investigation, jurisdiction, hindi lang po jurisdiction and investigation. Bakit po ngayong 2024, January 2024, iba na po yung tinatakbo ng inyong mga ng DOJ, di ba? Maganda kung meron ditong DOJ. Okay, dagdag pa natin. Ito po mga sinabi ni Pangulong Marcos. They are talking about Filipinos. Their alleged crimes are here in the Philippines. The victims are Filipinos. Bakit mapupunta sa dahig? Kaya't dito, sabi ni Pangulong Marcos, dito, ibig sabihin yung korte po natin. Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC at kagaya na sinabi namin mula simula, we will not cooperate in them in any way or form. Hindi nyo po mababago yan, no? Lahat po ng mga fans ni Pangulong Marcos, hindi nyo na po mababawi yan. Nasa lahat ng dyaryo yan, yung sinabi niyan. Ngayon po, takbo tayo ng January 2024. Iba na po ang tono ng DOJ. Ito na po ang sinasabi ng DOJ. If they're getting statements, they're getting evidence, it's okay. Nung July, kino-question yung investigasyon. Ngayon, okay na. Ano po ba yung nangyari mula July hanggang ngayon? No? Bakit okay na ngayon? Kalaban nyo na yung mga Duterte. Dati, kakampi nyo. Dapat, bilang Pangulo, lalo na yan, tinitignan po yan ng mamamayan, no? Ang hirap po maging leader, yung pabago-bago na sinasabi. Ngayon, okay na. Ayan, no? Si Remulla po ay DOJ. Alter ego po yan ng Pangulo ng Pilipinas. Okay na ngayon na mangalap ng ebidensya, okay na ngayon na kumuha ng statement sa mga testigo. Pero noon, wala. Hindi po pwede. Kukwestiyonin natin yung investigasyon. Ang labo, no? Okay. Sabi nung isang viewer, Badong, ano bang kinatatakot mo? Ano kinatatakot mo kung wala namang ginawang kasalanan si Pangulong Duterte? Di ba? Bakit ka natatakot? Kasi po, bias sila. Tignan yung mga deklarasyon ng ICC. Hindi pa nagsisimula, kinukondina na nila si Duterte. Iba po yung pananaw ng mga Europeans. Bakit po? Iba yung kultura nila doon sa kultura natin. No? Sa kanila, puta, kriminal na. Hindi po, bawal mo pang kantiin. Iba po yung justice na binigay ni Pangulong Duterte sa kanila. No? Mayroon tayong sariling batas. Wala naman pong sinasabi si Pangulong Duterte na ayaw niyang litisin siya. Malinaw naman po yun eh. Ayaw niyang litisin siya ng ibang bansa dahil iba po yung mga values nila. Sabihin ko sa inyo, yung mga yan dito sa Pilipinas, pag kumakain ka ng aso, wala namang problema eh. Sa kanila, normal bang kumain ng aso? Hindi po. Iba po yung values nila eh. Mas gusto pa nila
Paano nila tinitreat yung mga Europeans? Paano nila tinitreat yung problema na addictionist? Very tolerable sila. Tinotolerate nila.